Mga retrato, bumangon kayo. Yung mga nakalibing na sa hukay, yung mga bayani, bumangon kayo. Tingnan nyo yung armed forces na iwan. Sinasabi, we are apolitical. Okay, respect that, mga kababayan. Respect that. Respetuhin niyo. Pati yung PNP, respetuhin yan. But by being apolitical, ano ibig sabihin ninyo? Sa kahit kaninong politiko, kaninong partido, hindi kayo papanig sa Bongbong Marcos o sa Sara Duterte o sa mga Duterte na awayan at di kayo makikialam? Eh, saan kayo nakapanig? Sa taong bayan ba o sa sarili ninyo? Tanong lang. Saan kayo nakapanig? Kasi ang alam ko, the last time that I checked, and that was a long, long time ago, ang armed forces, napakahirap ng trabaho eh. Ikaw na nga yung dinedepensahan. I'll get back to that. Ikaw na nga yung dinedepensahan, tapos kayo pa galit. Putya na, no? Parang gano'n ang salita, no? Teka muna, doon naman tayo sa apolitical. Gusto ko ituwid lahat eh, ituwid lahat. Kasi may mali eh. Yung pagiging apolitical, ang ibig sabihin doon dapat na sa mga pinuno ng armed forces at sa inyong mga younger officers at saka mga sundalo. Hindi dapat tayo makisawsaw sa mga hidwaan ng politika. Ba tama yun? Tama. Pero may hangganan yun. May hangganan yun. Pagka ang sitwasyon dumating na sa kinabukasan ng bansa, pagka yung sitwasyon dumating na sa pag-intindi ng tama o mali, kinakailangan meron kang pipiliin. Saan ka? Sa tama o sa mali? Kasi pag kayo gumit na, pagka nasa gitna ka, ibig sabihin, mananalo yung mali. Kasi wala kang ginagawa. Yun yung tinatawag neutralized na kayo. Neutralized. Kasi ang puwersa ng Sandatahang Lakas at ng PNP, dapat nakapanig kayo sa taong bayan. Nakapanig kayo sa konstitusyon. Pero dahil sa sinasabi nyo na hindi kami papanig sa mga politikong nagbabanggaan, okay lang yun, sabihin nyo. Pero may hangganan yun. Isipin nyo may hangganan. The moment na na-endanger ang kinabukasan ng isang bansa, kinakailangan mamili kayo. Saan kayo pipili? No choice kayo. Doon kayo sa tama. Doon kayo sa tuwid na paraan. Sa tuwid na daan, ika nga ni sino yung nagsabing presidente no? Si Pinoy. No? Si Noynoying. Doon kayo sa tuwid na daan. Kaya, ano itong nangyayari ngayon? When you say you will defend the government, you have chosen already a side. You will defend the government. And part of that government is a president na kinu-question sa paggamit ng droga. By that alone, you have chosen a side at nagiging political na kayo. Because you're trying to maintain a government, a president who is now being questioned by the Republic of the Philippines. Peoples of the Philippines. Dalawa ang leader ngayon. Isang presidente, isang vice president. Isang Marcos, isang Duterte. When the president has gone out of his Malacanang and started to make binibira na ang vice president, kino-question na niya yung mandate ng 32 million. Ikaw 31 million ka lang, nabawasan pa. Di ba kagabi sinasabi ko, 30,999,998 kasake. Ako rin eh. Si Metran, 97, o yung iba pa, 30 kami, minus 30 na kagad yun. Mga leader yun. O paano ngayon yung iba? 7 milyon kami eh. Well, kalahati niyan, may pro Marcos, kalahati niyan, pro Duterte. O, di kalahati na lang. Sige, 2 million na lang. O, di 31 minus 2. O, di 29 million na lang. Ito, ganun pa rin, 32 million pa rin si Sara. Ano ba yan? Magbibilangan na lang tayo maghapon? Sige, kayo na lang magbilangan.
Ang pinag-uusapan dito, kinabukasan ng bansa natin. Hindi nyo ba nararamdaman yung droga? Gumagapang na. Hindi nyo ba nararamdaman na may mga kidnapping na? Hindi nyo ba nararamdaman na grabe na yung nakawan? When you protect this government of corrupt officials, you have taken a side. You are being political. Hindi nyo na kinakampihan yung taong bayan and you have lost your mandate. Yung baga sa ano yun? Ganyan ba yung AFP? Hindi man lang makadesisyon. Eh bakit namin kayo sasabak sa gera? Eh hindi nga kayo makadesisyon kung kanino kayo eh. Ano ba yan? Ganyan ba yung professionalism? Sinasabi nyo, we are professionals. This is a professional institution. Yung iba dyan, babanatan pa ako. Babanatan ako. Titirahin, inciting. Ina nyo. Putang ina nyo. Gagamitin nyo yung Constitution para patahimikin ako. Magkago kayo. Ay, nako, mga putang ina nyo talaga. Hayop kayo. Pag uwi ko kagabi, binira agad ako sa Facebook. Hindi daw ako retired. Putang ina nyo, hindi naman ako nagsabi na, nak ng puta, no. Retarded, sabi ko, retarded. Nak ng puta. Alam nyo ba ang laman ko sa inyo, mga general? Sorry doon sa mga mababait na general. Pero ito, real talk lang. Nakalabing-anim na taon ako sa Armed Forces. Nakalabing-anim na taon ako. 4 na taon na lang, optional na, no? Nung umalis ako, meron na akong time and grade major. Tina-type na yung promotion orders namin. Mayo to. Retroactive. Ibig sabihin, mabagal kami, hindi kami ganun ka-professional sa sistema namin. Type. Doon pa lang nagko-computerize. Tina-type na, retroactive, ang orders namin, promotion, March 11. Bakit March 11? Because that was the day that we graduated from PMA and we were commissioned as lieutenants. Therefore, yung time and grade namin lagi, yung 3, 4, 5, etc., doon nakabase sa March 11. Nag-resign ako, irrevocable. Kaya kayo na truth matters, no? Gusto niyong palabasin yung katotohanan, palabasin natin yung katotohanan. Yung nag-resign ako, irrevocable. Mayo, may record niyan. Beyond contestation, may record niyan. Hanapin nyo, hindi nyo tinago, ako meron. Meron ako niyan. So, May ako nag-resign, irrevocable resignation. Diretso ako sa Chief of Staff. Siga ako sa Chief of Staff ako, sumaludo ko. No? Saludo ko ganyan. Sir, permission to submit my irrevocable resignation. Binasa niya ni General Enrile, that was in 1995. General Enrile was my commandant sa PMA. He was one of the officers who recommended me for Harvard School of Government, Masters in Public Administration, a long time ago, kasi kilala niya ako. Ang ginawa nga niya, pinirmahan na lang niya. O, pirma, ikaw na bahala, fill in the blank. Sir, ayoko naman yan, sir. Alam mo naman, pag ako yan, ilalagay ko, panay perfect yung score. Di, lagay mo, panay perfect. Sir, nakakaya yan, sir. Maganda, ikaw mag-rate sa akin. Yun yung nangyari sa amin. Pero hindi ako natuloy. That is another story. Hindi ako tumuloy sa Masters in Public Administration. Hindi ako natanggap kasi mayroong kasabay. Wow, sino kasabay ko? Dalawang slot. Ang kasabay ko was Miriam Defensor Santiago, Butch Abad, who became the Budget Secretary, and a Colonel Reyes, who was senior than me. I was just captain sa order. Pero nung nag-resign ako, time and grade ko was major already. Tinatype nga March 11 ang aming orders. Pagbaba ko sa J1, nakita ko na doon na, pinoprocess na, kasi GSQ order, no? Sinabi ko, sir, ito na yung resignation ko. O, ano gagawin namin dito? Wala lang, sir, file ninyo, sir. O tapos, si Fernando kausap ko, baron ng class 78, no? First captain ng class 78. Tapos nang sabi ko sa kanya, tama, mababawasan yung yung namin.
yung ipopromote namin. Ayan, tinatype na yung order ninyo eh. Major, oh. Ayan, oh. Tapos sabi ko, ay, huwag nyo na ako isali dyan. Tanggalin nyo yung pangalan ko. Pinatanggal ko yung pangalan ko. Para lahat na nasa ilalim ko, papanik ng isang slot. Sayang yung isang slot eh. Hindi mapopromote kasi magpapapromote ako ng major. Eh, di ko umalis ako, tanggalin nyo yung pangalan ko, papanik, merong papasok na isa na major. At kung nag-resign ako na major, kung hinintay ko lang yon, kinabukasan, labas na yung order na yon. At kung ako umalis, one rank higher pa ang policy. Lieutenant Colonel ako. But who cares about the rank? Yung rank, ito lang yun. Yun lang yun. Kinakabit dito sa balikat. You can be a general and ampaw, walang alam. You can be a general na walang prinsipyo sa buhay, walang karakter. Ang mas kailangan, kahit master sergeant lang ako, ay merong prinsipyo sa buhay, may karakter, at may abilidad intindihin yung tama at mali. Balik tayo sa armed forces. Okay. Ang pagiging professional ng armed forces, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ko kayo, anong gagawin ko? Poproblemahin ko pa kayo, bawat isa sa inyo? Hindi na. Huwag kayong makialam na. Huwag na kayong makialam. Taong bayan, huwag kayong umasa na sa armed forces ninyo. Wala kayo asahan sa armed forces ninyo. No? Ba't kayo aasa dyan sa armed forces at sa PNP? Wala, huwag na kayong umasa. Kasi parang umaasa ka sa isang bagay na hindi dadating. Mayayari kayo. No? Ang bahala kayo kung gusto nyong isipin kung ano yung tama at mali. At gusto ko lang sabihin sa inyo, kung hindi nyo naintindihan yung tama at mali, good luck sa inyo. No? Kasi 150,000 ang armed forces, 200,000 plus ang PNP, that makes you 350,000. 119 million ang taong bayan. They can easily decide, palitan kayong lahat because you are unprofessional. You allowed yourselves to be used by a corrupt regime. Yun lang. Yun ang hard fact. You are allowing yourselves to be the instrument of suppression by using the Constitution na sinumpaan ninyo na yun ang inaabla namin. The Constitution is being trampled upon. Kaya we are standing up kasi yung Constitution na binigyan namin ng buhay, sinalbahin na. Binastos na. Yun. Yun yung problema. At kayo sa serbisyo, AFP-PNP, pag hindi nyo naintindihan yan, go ahead. Bahala kayo habang buhay. Hindi nyo naintindihan, go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Go ahead. Doon kayo kumampi kay Marcos. Kasi hindi kami natatakot tumayo sa katotohanan. Kami, 119 million Pilipino. Bawasan, iba sa inyo. Sige, 20 million sa inyo. May 100 million pa kami. Sige, kalahati inyo. 50 million kami. Okay lang. 50-50. Sige, fair fight. Ano gusto nyo? Civil war? Mga loko-loko. Kayong gobyerno, loko-loko. Gusto nyo umabot tayo civil war? Ay, nako. Kami, tinatayuan namin yung Constitution, tapos sasabihin ninyo, we are inciting, we are destabilizing, mga ulul. Ulul kayo. We are implementing the Constitution because kailan naging tama ang pagnanakaw? Kailan naging tama ang droga? Kailan naging tama yung katiwalian, yung abuso sa power, na ang isang attorney na walang ginawang kasalanan, resource speaker, iko-contempt ng isang convicted, putang inang yan, na ang isang bossing niya, na isang leader, lumalabas, binigyan nyo pa ng pagkakataon, mga tanga mga tanga talaga kayo, binigyan nyo ng pagkakataon ang isang Sara Duterte, na tumayo na maging isang leader, pinakita nyo pa. Binigyan nyo ng pagkakataon, mag-shine pa yung tao. Tanga kayo Mga bop. Kung kinuha nyo sana ako advisor advice ako. Bossing, mali yan. Mga putangin ninyo, mali yan. Tangin na ninyo. Bibigyan nyo ng pagkakataon si Sara Duterte sumikat. Tatayo yan. Hindi ko ba napabasa yun? Ang hihina ng kukote nyo. Hindi nyo ba nakikita? Tatayo yan. Kasi tignan nyo yung karakter. Tignan nyo. No?
Pa-selfie-selfie yan, tatahimik yan. Pero tingnan yan, tatrabaho naman yan para sa bayan ha. O, presidente, putang ina. Kailan ka ba nakita na dumamay sa tao no, sa helicopter ka? Is that the best that you can do? Ha? Nakita na nandun ka sa gilid ng baha, ayaw mo man lang lumusong. Ang natatakot kang basain yung sarili mo, yung itlog mo mababasa. Hindi naman abot doon yung baha, hanggang tuhod lang. Hindi nga hanggang ano lang hanggang ano lang ni yung baha. Tapos ayaw mo lumusong. Yung kabila ng mga tao, isa na lang tawid, nandun ka na sa tao, yakapin mo. Putang ina ka. Anong klaseng leader ka? Samantalang ang isang Sara na nakita ng taong bayan, yun yung problema, nakikita ng taong bayan at naipaghahambing. Kasalanan ba ng taong bayan yun na paghambingin kayo? Isang presidente, isang vice president? Hindi kasalanan. Kaya, ano to? Tapos sasabihin, tarantado tong si Sara. Sasabihin, magnanakaw tong si Sara. Gago! Tanga! Kasi nakikita ng taong bayan, sino yung naninilbihan? Sino nandoon pagka may kalamidad? Si Sara. Oh, nasaan kayo? Wala, party is party time. Party. Oh, nanonood ng Formula 1. Oh, nasa ibang bansa. Kaya nga galit ang taong bayan eh. Hindi nyo ba naintindihan yun? Sino ba nag-advise dyan? Tanga na nga, wala pang advisor, tanga rin. Ay, naku, mangyari sa gobyerno natin. Tanga, tapos mahawa ang armed forces, magiging tanga rin. Isa virus, nakakahawa. Kumbaga na, pati PNP, nahawa na lahat, panay tanga. Pati doon sa Congress, saka nakakita. Yung Congress, ang paggagaling ng batas. Putang ina mga bobo sa batas. Nantokwa. Anong bansa ito? Anong bansa? Pilipinas. Kaya nga, kung hindi nyo naintindihan, at salita-salita pa kayo, PNP, wag na kayong makialam. No? Huwag kayong magpapagamit para ang taong bayan ay supilin because magagalit ang taong bayan. And you will have a revolution. I'm warning you. I'm trying to protect you. Kasi hindi nyo nararamdaman. Hindi nyo nararamdaman ang pulso ng taong bayan. You are light years away from reality. Yan ang problema ninyo. Masyado kayong nasarapan sa kinakain nyo. Nakalimutan nyo ng kumain ng asin at kanin, ng kamote, ng sabah na pinakuluan para lang lucky me. Kayo panay sashimi. Yun yung problema nyo. Nasarapan kayo sa posisyon ninyo, nasarapan kayo sa libre lahat, gasolina, opisina, aircon pa. Hindi naman kayo nagbabayad. Taong bayan ang pumapasan lahat yan. At kung kailan kayo kailangan ng taong bayan, nasaan kayo? We are apolitical. We are professionals. Oh my God. Okay lang yun. Sige, dyan na lang kayo. Lumaki ka sa gitna. Wag na lalagay sa gitna. Wag na. Kasi ang taong bayan, hindi kayo kailangan. Yun ang masakit doon. Ang taong bayan, ang iniisip na ngayon, yun yung pulso ng taong bayan. Hindi na namin kayo kailangan. Tatayo na lang kami. Yun yung inaano ng taong bayan. Kasi nakita ng taong bayan, para kayo tumayo, armed forces, 150,000, 200,000 na pin. That's only 350,000. You cannot overwhelm the spirit of the people of the Republic, 119 million Filipinos. You cannot kill that. Because if you do kill us, the next generation will stand up and they will keep on standing up to regain the country's independence, to regain our democracy, because we have gone down to the dogs. You, in fact, have allowed corruption to thrive. You have allowed drugs in Malacanang. You have allowed the abuse of power. You have allowed that the citizens of the Republic are endangered. Nasaan na ngayon yung serve and protect? Wala. Kaya nga yun yung problema nyo.
lilipasan kayo ng panahon. Kaya wina-warningan ko na kayo, AFP, PNP, lumagay kayo sa tama. In the right side of history. Lumagay kayo sa tama. Sa tingin nyo, tama kayo ngayon? Siding with President Bongbong? Go ahead. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Kasi hindi natatakot ang publiko. Tatayo ang publiko. Tatayo kami. Matapang kami. Patayin niyo ako, may papalit. No? Patayin niyo si Sara Duterte, may papalit. Hindi, we will not run out of heroes. We will not run out of leaders. They will keep on coming because it is from the Filipino people. And you, one day, will all be out of power. Yun ang isipin nyo. You will be out of power. May ikot ang gulong. Ay, nako. Sorry, bakit ako ba nagpapaalala sa inyo? Ang aking, wag sana tayo umabot sa French type na revolution o cultural type na revolution ng China because wala ang antrasan yun. Sinong gumawa? Babanatan nyo, destabilizer pa yung taong bayan, destabilizer kami. Hindi kami destabilizer, mga ina nyo, putang ina nyo talaga. Mga bopol kayo. Nagpapagamit kayo eh. Destabilizer, paano naging destabilizer? Yung fire na protektahan mo yung bansa sa maling gawa. Eh kayo, ano bang ginagawa ninyo? Are you trying to become heroes for the country? Or are you being an instrument ng mga katiwalian nitong mga walang yan na to na nasa poder? Don't you see na ginagamit kayo para to maintain themselves in power, para ipagtakpan yung kasakiman nila? Tanungin nyo sa kanila, mga opisyal, general down the line, tanungin nyo, sir, ano ginawa nyo doon sa ginto? Yung benta, nagbenta kayo ng ginto eh. Magkano? 29 billion? Sir, pwede ba malaman? Sir, bibriefing kayo. Sige, briefing kayo hanggang gusto nyo. Pag-usapan ninyo kung paano nyo titirahin yung EDSA, kung paano nyo i-disperse yung taong bayan. Matapos lahat ng plano, question, sir. Sir, paano? Magkano ba? Ano nangyari doon sa ginto? Nagbenta ba totoo na yung ginto? Hindi, gusto ko talang tanungin. Kasi ako, papatayin ko lahat yung sa EDSA. Papatayin ko lahat yan. Uupakan ko lahat yung nasa EDSA na yan. Gagawin ko, I will follow you. Sir, I will follow you. I will follow you. Hanggang sa kamatayan ko, I will follow you. I will protect you. Pero, question sir, pwede ba malaman anong ginawa dyan sa ginto na yan? Bakit nagbenta siya ng ginto? Kinakailangan ba magbenta ng ginto? Bakit? Di ba may pera naman? Nasaan yung pera? Di ba may budget? Ba't kailangan magbenta ng ginto? Sir, anong ginawa doon sa pera? 129 billion may pinagbentahan yan. Meron pa bang balak magbenta ng ginto? Meron pa ba? Gusto ko lang malaman, sir. Ano nangyari, sir, doon sa flood control project? 1.4 billion a day? Sir, bakit ganun, sir? 1.4 billion, ginasto, sabi ng presidente, SONA. Eh bakit ngayon binibiran nyo si Sara Duterte, 125 million? Eh bakit ganun? Napaka-importante sa inyo yung bawat kusing na ginagastos sa kaban ng taong bayan, 125 million, OBP, confidential fund, investiga dito, kaliwa kanan, panay kayo contempt. Pati yung nananahimik na tao, love you, Sai, love you, Miss Laika, love you. Huwag kang iiyak. Huwag kang iiyak, huwag kang magpa-stress. Kakampi mo kami. Kakampi mo ako. Kakampi mo ang taong bayan, kakampi mo ang FGF. Kasi kami, kamakampi kami sa API, ang FGF, na Filipino Guerrilla Forces, sa API kami. Kakampi. Sa taong bayan kami kakampi. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Imbitahin nyo siya, pero inimbestigahan nyo si Inday, pero yung lahat ng confidential fund, hindi nyo inimbestigahan. Presidential, confidential fund. Oh, Office of the President, Congress, may confidential fund, AFP. Ba't nyo inimbestigahan mga yan? Ba't si Sara lang? Kaya kitang-kite, it's a political exercise. Tinatanggal nyo eh.
tinatanggal ninyo yung pwede ninyong maging kalaban at yung pwedeng tumayo para gibain yung pagnanakaw nyo. Binibintang nyo sa kanya yung pagnanakaw ninyo. Na kunwari, lolokoy yung taong bayan. Ay, naku, puta ng mga putangin na nyo. Lumang style na yan. Style bulok. Style bulok yan. At AFP-PNP, diyan kayo kumampi. Pero may question ba ako, sir? Question. Oh, anong ginawa dun sa Resolution 10? Bakit, sir, hindi yan na binabago? Ang dami na nagsasabi, sir, resolution. Sir, may anak na ako, sir. 3 na yung anak ko. 2011 pa yan, 2012 pa yung Resolution 10. Malalaki na yung anak ko. Matatapos na sa sa elementary. Bakit? Nung pa yung Resolution 10, bakit hindi yan inaayos ng Kongreso at Senado? Kung totoo yan, sir, na ninanakawan tayo, kasi certification, liquidation by certification ng mga congressman at senator. Honorable ang tawag. Bakit, sir? Walang resibo. Putya kami, sir. May mga kasama kami, mga kabatchmate kami, natanggal sa serbisyo. 1,000 lang, hindi maklear. At sinabi, magnanakaw. Bakit, sir, itong Congress at Senado? Buwan-buwan, walang resibo. Kiniklear. Di ba, sir, magnanakaw yan? Plunderer. Meron pa ako sa tanong, sir. Isang tanong. Anong ginawa dun sa PhilHealth Fund? At kinakailangan, sir, maglipat ng 89 billion. Para saan yun, sir? Di ba may pera nga, sir? May budget. Anong ginawa, sir, dun sa Maharlika Fund? Maharlika Fund na 500 billion ang investment na authorized, na puno yata yung 250. Hindi ko na nga alam, sir, Sinasabi, panay pangako, invest. Ano na nangyari doon sa 250 billion? Nasaan yung pera? Kumikita ba yun? Saan naka-invest? Karatang, sir, itanong. Bago ko patayin lahat ng tao dyan sa EDSA. Bago ko ibuga yung tear gas. Bago ko i-disperse yung nasa EDSA. Kasi kung hindi nyo ako sasagutin, may punto itong mga gagong nagrarally, bakit ganun, sir? Yun yung problema nyo. Mga pinuno sa AFP at saka sa PNP. Pagka yung mga sundalo nyo at mga polis ninyo nagtanong at hindi nyo masagot, panay kasinungalingan ang isasagot nyo at ang sasabihin ninyo, we are apolitical, we are professional. Patay kayo. Patay. Good luck sa inyo. Kasi ang lalabas, sinungaling kayo. Alam ko yan kasi galing ako sa serbisyo. Huwag niyong, hindi niyo mabubullshit ang tao. Kasi may pamilya yan Sir, marami ng droga doon sa tinitirahan ko kasi yung asawa ko at saka yung pamilya ko nagdedelikado sir ang buhay. Ang problema, sir, ako, pupunta ako sa serbisyo, nagjo-duty ako, paano yung pamilya ko? Baka mamaya mamatay na. Bakit laganap ngayon yung droga, sir? Tsaka totoo ba yun, sir, yung presidente natin, nagdodroga? Di ba daling patunayan nun, sir? Hair follicle test ka lang? Di ba? Pagka you are going to defend the president because it is your mandate to defend the president and this government. Mga banat pa nila the duly elected government. O sige, pag-usapan natin yan. The duly elected president, officials of government. Teka muna, di ba duly elected din itong vice president? 32 million, pinakamaraming boto nga 31 million ka lang, nabawasan na, nabudol mo na yung iba Iba, inaamin OFW, mga kasama ko, nabudol kami, mga retired, nabudol kami, putanginang yan. Nangako, ginto niya. Tanginang niya, nabudol, mga gano'n ang banat ng iba O ito, 32 million. Hindi pa nambubudol, wala pa Also an elected official of government. Ngayon, you will give us that goddamn baloney na bullshit na sila ay duly elected officials. Huwag niyong i-center kay Bongbong Marcos. I-center niyo sa lahat. Di ba? Number 1, mandate niyo nasaan? Sa kanya, sa Congress, kay Inday Sara, sa Senado, ang mandate ninyo, taong bayan. To serve and protect all
authority emanates from the people. Lahat ng kapangyarihan ay nanggaling sa taong bayan. Ngayon, poprotektahan niyo yung presidente. O nga kasi siya yung commander-in-chief. Teka muna, sino ba yan? He was a Bongbong Marcos, talunan na vice president. Buti pa si Lenny, natalo siya, di ba? He was an elected, he became an elected president and we gave him the power. He was nobody prior to 2022. Nobody in terms of the political setup. Talunan niya na vice president. Nung ginawa natin siyang presidente, ayun, yumabang na. Yumabang na. Diba? Kaya sabi ko kagabi, balikan natin. 2 years ago, he wanted us to give him time. And we gave him time. He wanted us to vote for him. We voted for him. We allowed him to use the power that resides in the people. Temporarily binigay natin sa kanya. At pwede nating bawiin yan sa kanya. Anytime. Anytime. Kaya one time, big time. Pwede nating bawiin yan sa kanya. At kayo, Armed Forces tsaka PNP, gusto nyo protektahan yan. Go ahead. Go ahead. Wala kaming paki. Wala kaming paki. Gusto nyo lahat kayo, doon kayo sa Malacanang, tumayo kayo with all your ratatatat, yung mga tangke, iparada nyo helicopter gas. I don't care. We don't care. We don't care. What we care about is, number one, we question the president na merong problema sa droga. We want a hair follicle drug test. We want it so badly because we feel na totoo. At kayo, AFP at PNP, you will give us shabby responses. To hell with you. Sorry, but to hell with you. Why? Because di nakikita na nandito ang taong bayan. You have lost it already. Not me. I am here. Kayo, bumaba kayo. Serve. Once upon a time, you wanted to join the armed forces and the PNP. Na ika nga na all those baloni na sinasabi, to serve my country, to protect the people. Di ba? Eh, ang habol naman ninyo, meron kang income buwan-buwan para sa pamilya mo. And here you are. What are you doing now? Are you fulfilling that duty? Are you to serve and protect the country, to serve and protect the people, to uphold the Constitution, or are you being an instrument na i-weaponize yung Constitution against the people of the Republic? Pag-isipan nyo. Wala akong pakailan. Wala akong pakailan kung kumampi kayo kay Marcos. Go ahead, kumampi kayong lahat kay Marcos. We don't care. Kasi kung walang tatayo para sa taong bayan na mga AFP at PNP, ang Filipino Guerrilla Forces ang tatayo para sa taong bayan. We will stop from being neutral and we will see to it that this country ay tatayo ng maganda. Na tatayuan namin ang tama. 7 million kami. Eh sorry, may binabalidate pa eh. Sige, kalahati na lang. 3.5 million. Okay lang. Eh, hindi nga maasahan yung 350,000 AFP, PNP. Hindi kayo maasahan eh. Diyan na lang kayo sa isang sulok. Kung gusto nyo lumabang kayo, upakan yung taong bayan. Let it become an international incident. Na yung AFP at yung PNP ay tumatayo para kay Bongbong Marcos. You have become and allowed yourselves to become mercenaries. Ang sakit. Kaya kaming mga nasa serbisyo once upon a time. Ay, nako. Tragis yan. Tapos bibirahin nyo ako ngayon. Tinitira nyo ako. Sino ba si Dado Enrique? Tanginan nyo. I serve the service. I serve the country well. Aanim lang kami na government negotiator noong 1989 that resulted to
to a going back to barracks ng mga ranger na mga kasama ko, bumalik sila sa barracks and na-prevent ang bloody napatayan. Which is what we are preventing now. Hindi ba naintindihan yun sa kokote ninyo? Kaya nga tinayo namin yung Filipino Guerrilla Forces para kung sakaling magkaroon ng gera, nandiyan kami para depensa ng taong bayan. Pero ang nangyari ngayon, dumadating yung sitwasyon na nauna pa itong putangin ng gulo na itong wisit kayo, nananahimik kami. Dapat kayo tumayo, hindi kami. AFP, PNP, pero kung ayaw ninyo, good luck sa inyo, kami ang tatayo para sa taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Wag na wag ninyong sasaktan ang taong bayan. Ang unang tear gas na lumapag diyan sa EDSA, you are already declaring war against the Republic of the Philippines. You are declaring war against the people of the Philippines. And that will be bad. Hindi namin pipigilan ang taong bayan. Hindi namin pipigilan. Ginusto nyo yan. Kung kunyari, mangyari yung ginusto nyo yan. Kung if you allow na itong mga putang inang mga politiko na to ay gamitin ang batas para ipagtakpan yung ginagawa nilang pangungulimbat sa taong bayan. Putang ina, mag-isip kayo. Ginagamit yung batas, weaponizing the Constitution to suppress the people, to hide the truth. And then they're using trolls and bloggers paid to destroy Sara Duterte, the bloggers. Pucha, kami, go ahead, good luck sa inyo. Maglabo-labo na yan. Sa tingin nyo, mapipigil nyo yung taong bayan? No. Tatakutin yung taong bayan? No. Because the people will rise up. Ay, nako, ang bopol ninyo, the people will rise up. And that is bad. That is bad because the people, they're fed up actually. Hindi nyo nare-read yun? They're fed up. Simple lang ang gusto ng taong bayan. No? Yung OFW natin, kaya trabaho sa abroad. Kasi better pasture eh. Wala kang opportunity dito sa bansa para lumago. Gusto lang nila magandang Pilipinas. Tapos napabalitaan nila, walang kwenta, wala. Ano nangyayari sa atin yan? Tapos nakikita nila, ganyan, patay. Oh, tapos uwi sila, pamilya nila, droga, addict, yung anak nila, na-rape. Oh, yung mga lalaki, yung misis nila, nabanatan ng kusino. Oh, na-rape nga. Oh, paano? Di ba ang sakit? Putang ina nyo. You just serve the government. You just serve the people. Yun lang, hindi nyo magawa. Ang ginagawa nyo, ninanakawan nyo pa. Tapos nang babaliktarin nyo. Kaya, question sir, ano ito? Ano sagutin nyo ako sir. Susunod ako sa inyo sir. Hanggang langit, hanggang impyerno, susunod ako sa inyo. Sa inyo sir. Pero, bakit ko titirgasin yung tao? Bakit ko titirgasin yan? Nag-express lang sila ng galit nila eh. Di ba tama sir yung mag-demand tayo ng hair follicle drug test kay Bongbong? Ba't di niya sinasagot yun? Baka totoo yun sir. Bakit natin paprotektahan yung gago yan? Bakit? Hindi niyo masagot sir kung ano sinagot. Sir, hindi niyo ba tinatanong yan? Kami na lang ang tatanong sir sa kanya. Diretso. Hindi niyo kayang tanungin eh. Kasi sip-sip, buto kayong lahat eh. Nag-a-aspire kayong promotion eh. Pero kami, nakaharap kami sa pamilya, kami sinusubong yung tao. Kami maghahapis ng tirga, sir. Kami bababo sa tao. Kami madedemanda sa tao. Nasaan kayo? Nandiyan kayo sa mga opisina nyo. Kami na lang magtanong, sir. BBM, baby, pwede ka bang mag-hair follicle drug test? No? Pwede ba? Ay, siya nga pala. Pag hindi kayo nagpa-hair follicle drug test, mismong ibang bansa, yung US, ang magpapa-hair follicle sa'yo, yari ka, kakaya ka. Hindi na makakabangon ng Marcos. Hindi na. Kaya nga, mas maganda niya, sagutin nyo, hair follicle drug test. Ang dami nyo sasagutin, sa totoo lang. Ang dami yung problema, ang dami. Ngayon, talong. Kung kayo nakasakay sa bus, na pumutok, flat, pumutok. Nakasakay kayo sa private car, pumutok, flat. Ano gagawin nyo? Ipipilit nyo bang paanda rin?
yung sasakyan. Sentido common, mga kababayan, naintindihan nyo to. AFP, PNP, lahat kayo, buong Pilipinas, naintindihan nyo to. Na-flat yung sasakyan mo, kahit sinong tao, maintindihan yan Di ba? Accepted convention kasi. Accepted norms, no? Because of technology and everything, because of what it really is. Kaya nga na-invento ang spare tire. Palitan mo ng spare tire. Because we have a system, pagkapalpak ang presidente, na-flat pumutok Ang daming problema. Palitan mo. Yun, nandun na yung tao ngayon Nandun na yung tao. Gusto nilang palitan. Ayaw mong sagutin, palitan ka. Yun yung tama. Okay, isa pa, maintindihan nyo. Nagtatrabaho ka sa kumpanya. Let's say, janitor ka, clerk ka, bisor ka, manager, line manager, vice president, whatever. Na-chismis. Yung presidente ng kumpanya, binibira, ginaganon. Anong oras na? No, tinatanong ng presidente, yung sekretary niya, na kaibigan nyo, anong oras na? Nakita nung sekretary, gumaganon, sabi ng presidente, anong oras na? Sumama yung sekretary, na-chismis ngayon sa buong kumpanya. Nalaman ng board of directors. Ano tingin nyo dito sa kumpanya? Motel? Kayo, mga Pilipino, anong gagawin dapat doon? Sabi ng board, explain mo yan. Mag-explain siya. Kung simple kayong empleyado, tanggal ka. No? Okay. Anong gagawin, kunyari? Pagka nalaman na chismis sa kumpanya, may isang nagnakaw. Okay, presidente nagnakaw. Ano ang gagawin? Sabi ng board, explain. Kasi pagka di mo ma-explain at napatunayan nagnakaw ka, tanggal ka, palitan ka. Anong gagawin? Pagka yung presidente sinabi, sumisinghot ng droga, tanggal. Alam natin yun Ano ngayon itong ginagawa na ng mga putang inon to? Anong ginagawa? And yung AFP at saka PNP ginagamit para isuppress ang taong bayan. Wow, ang galing naman. Ang galing. Sino nagsuswerte sa PNP? Wow, taong bayan. O bakit yung gagamitin yung AFP at PNP? Para pukpukin kami? Para pukulin? Para arestuhin? Putangin nyo. Ang taong bayan ang nandito. Kaya hindi kami natatakot sa inyo. Hindi. Saktan nyo kami. Lalo kaming tatapang. Bonifacio Day bukas. Bonifacio Day. Gusto nyo maglabasan kami ng itak? Gusto nyo? Tiyan na. Wala magdadala ng gamit. Wala magdadala. We want to resolve this peacefully. But if the armed forces and the PNP will allow themselves to be used against us, then we will rise up fully armed. Yon ang problema nyo.